Okay, magandang araw. Meron kaming bios dito, pero suki namin to sila, sir. Sa ano si sir financing. Swerte yung mga nakakuha sa kanyang sasakyan gawa ng bago niya pakawalan talaga. Mini-make sure niya na walang problema. Ganun kasi ilan yung may-ari nito. Naging suki na namin. Kasi biktima rin ng mga, mga budol-budol. Parang ganun, tira-tira gang. Ngayon, bios naman tong dala nila sa akin. Kasi bago nila dispatch yan, pinapaayos muna. Okay? Ang problema daw nila pag arangkada may kaldag. Minimal. Ngayon, kahapon check nila. Malayo po kasi sila sa akin ngayon. Hindi basta-basta na kaya pag mga minor dito, doon na nila pinagagawa sa malapit. Pero pag mga ganitong senaryo na, dinadayo na ulit nila sa akin. Ngayon, yung findings is yung transmission support na yan. Kung makapansin nyo, bago yan. Bagong-bago. Yan. Ngayon, yung minimal na yon after mapalitan, naging mas malala o mas lumakas na. So, ito, sabi ko, baklasin na muna natin to. Tapos, naitabi nila yung support. Hello, original. Ito. Connect na. Ngayon sabi ko, sir, support to. Ngayon mahirap lang paniwalaan gawa ng brand new nga yan. Brand new tapos wala kang makikitang punit, walang visual na defective o sira. Pag nakasalpak yan, doon mo siya mararamdaman. Kaya hintayin lang natin yung parts. Ipapaliwanag ko po sa inyo maya-maya pagka dumating na yung parts para mapagkumpara natin. Ito po yung nagiging salarin dito. Okay? Okay, ito na. Na-road test ko na po. So, yung problema nito, pag-arangkada, tugdug. Mga ganun. Tapos, merong na parang may makakalas dyan sa ilalim na ewan. Ganun yung tunog niya. Basta nakakatakot. Kung halimbawa, hindi kayo familiar dito, matatakot kayong gamitin. So, ganun niya yung nangyari. So, may minimal daw po na tunog. Tapos, yung minimal na tunog na yon mas naging worse after mapalitan ng engine support. Okay? Ito po yung engine support. Ito nga yung ano ni sir. So, nagkukos po talaga kasi ng ingay yan. Mga transmission support natin, engine support natin, nagkukos yan. Yan. Punit naman okay yan to. Sira naman talaga. Yan ang sinasabi ko, mga sir, yang mga pyesa natin dyan, kung sira dyan, hindi po ibig sabihin na hindi umiingay yan, hindi nyo kailangan palitan. So, kailangan po ninyo palitan yan para sa safety ninyo at the same time, hindi mag-ulit-ulit ang gastos o mas lumaki ang gastos. Ngayon, ito po yung video kanina bago namin sinalpak. Ito na po yung support. Ito yung tinanggal namin na bagong salpak. Tingnan nyo. Layo. Ito yung original natin. Ayun yung papalit natin original. Ito yung bagong nito. Ito, oblong. Layo. Sobrang layo. Magkakatalo po yan sa butas. Okay. Sige, kabit na natin. So, ayan. Napanood ninyo, magkaiba talaga sila. Pero, ito mga sir, yun po kasi, kagaya sa akin, lalo sa mga nakakilala sa akin, mas nakasubaybay talaga sa akin. Lagi kong ina-advise, yung engine support ay original, lalo sa mga BIOS. Bakit kamo? Kasi nai-encounter ko nga po yan. Yung ingay na yan, tapos may mga nangyayari na yan dito, kasi hindi na napapauwi sa mas malaking gastos. Gawa ng na-experience ko na nga, tapos alam ko na rin yung kabisado ko na kung anong sira niyan, kahit i-check ko pa yung support ninyan. Tingnan nyo, wala naman sira walang punit, maayos. Di ba? Paano mo pagkakamalan yan? Kasi ganito po yan. Nangyayari yan. Halimbawa, ako mekaniko, wala akong idea sa ganito. Yung mekaniko, sinalpak ko ngayon, replacement o aftermarket. Okay. Example ko, hindi umiingay kasi may time to May time po na hindi umiingay ang engine support kahit punit na. Okay, so pag siyempre panasilip natin yung engine support, punit na. So, i-recommend papalitan. Papalitan ng aftermarket, tapos after mapalitan ng aftermarket, saka na siya umingay.
So, dito na ho nagkakaroon ng lito o nalilito na yung nagkabit niyan gawa ng brand new nga ho yan. Hindi mo pagkakamalan yan. Ngayon kasi ito, mga ganito. Lumalaban kasi ako nito mga sir na ano kasi kabisado ko na nga po yan. Maraming beses na nangyari kaya nga ginagawan ko ng video para hindi na kayo magpal-doble-doble ng gastos. Pinapalagan ko na po ito sinabi ng may-ari. Bago kasi yan eh. Sir, sige, ganito. Papalitan ko ng original yan. Pag di nawala, walang bayad. Lumalaban na ako ng ganun. Dahil sa kabisado ko na po talaga yung ano. Pero pag nawala po yan, syempre babayaran ninyo. Nagtatawanan lang po kami ng customer. Tapos ito, nagawa ko na rin ito. May vlog na rin ako nito. Long time ago. Pwede nyo kalkalin pero ito na, ginawan ko na para di na kayo maulit. Again, ang nangyari po, sa aftermarket, hindi na perfect. Minsan, liis yung butas dito, tapos nagkaroon pa ng problema to. Hindi nilagyan ng bolt dito kasi na-lost thread. Nire-thread pa namin yun nandoon kanina. Wala naman ng bayad yun, walang additional na bayad yun. O ayan, no? Kagaya niyan. Hinasa kasi hindi sakto sa butas o sa bracket niya. Ayun yung mga disadvantage ng mga aftermarket. Tapos at the same time, yung rubber niyan, hindi talaga kasing ganda ng original. Tapos, yan, kagaya niya, baka may mag-comment dito na, bakit naman sa akin, aftermarket replacement nilagay ko, wala namang ingay, hindi naman ako nagkakaroon ng problema. Well, swerte po ninyo. Napakaswerte nyo. Masasabi ko lang swerte ninyo. Kasi, ganyan po talaga ang aftermarket, 50-50, minsan iingay, minsan hindi. Kaya sinasabi ko, what if umingay yan? Kasi may mga nangyari ng ganito yan. Sasabihin ng customer, di, replacement naman yan kinakabit talaga dyan kasi wala akong pambili ng original. Okay, sige ganito sir. Kakabitan natin ng replacement pero kayo yung bibili. Hindi manggagaling sa akin ng replacement. Kayo mag-provide tapos ako magkakabit. Pag umingay po, labas po ako dyan. Kaya kasi, hindi ko po sinasabi na pag nagsalpa kayo ng aftermarket, ay iingay ka agad. Ang point ko po dito, may time. What if matapat po kayo doon sa time na yun na sinasabi ko na tsambahan kayo? Kagaya nito, parang 3.9 yata yung bili nila sir. Plus labor. Tapos, bibili ka ulit ng original. Eh, mahal nga yung original. O, doble-doble yung gastos. Isa na yung 3.9 na yun, pinangdagdag na lang sa original, mas good pa. So, ang point ko, bakit hintayin pa natin magkaroon ng problema bago pa mag-original? Eh, pwede namang irekta ng original. So, sa sasakyan natin, may mga pwede naman pong replacement dyan. May mga talagang dapat i-recommend natin o dapat sinasalpak natin is original. Kagaya nito, para hindi doble-doble yung gastos. Kagaya yan, sinasabi ko, hindi po sinabi ko na original dapat ang ilagay dyan ay pinapagastos ko yung may-ari o gusto kong kumita. Concern lang din po talaga ako. Kagaya niyan, o aftermarket. Paano nga ito? Ang gagawin dito? Napapakilo na lang na sir. Tingin ko walang bibili yan. O kung may bumili man yan sa'yo, online, benta mo, ibabalik sa'yo yan kasi umiingay nga eh. So, sayang to. O, ayun po yung point ko. No? Diba? O, yung tunog po niyan, marami nang siraan ng ulo dyan, kakaisip kung ano yung problema. Minsan napapagkamalan pa transmission. Yung nagawa ko ng video, matagal na sinintensyon ng transmission yun eh. Kaya lang sabi ko, sir, pag hindi nawala, walang bayad. Salpahan ko ng original yan. So, yun. All goods na. Problem solved naman. Kailangan pa rin po magdidesisyon na sasakyan nyo yan, kaya mag-decide. Kung ano ang gusto nyo, replacement o original. Kami po, kagaya sa akin, nag-advise lang ako kung ano yung para sa akin na mas maganda. At the end of the day, kayo pa rin ang masusunod dyan sa sasakyan ninyo. Kasi kayo pa rin ang may-ari niyan. Kahit gusto kong original salpak dyan at ayaw ninyo at gusto nyo replacement, kayo pa rin po masusunod. Kaya lang sa akin dito, pipirma ka ng waiver pag gusto mong masunod yung gusto niyo na labas kami kasi kayo po nag-design niyan. Kasi alam na nga po namin yung mga mangyayari. So, yun lang. Engine support po na aftermarket. So, budget time po ninyo. Engine support, may kamahalan yan. Kaya, pag-ipunan po kung sakali.